Magandang hapon, mga suking tagapakinig. Ngayon po ay June 3, 2012. Ito po ang inyong kaibigan, Mr. Equalizer Dan Sulweta, ay nag-aanyayang samahan kami sa isang oras ng masayang talakayan, balitaan at mga chikahan dito sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At muli, narito ang aking partner at katoto, Presko, habuli ng mga chicks, idol namin ni Engineer, batikang kolumnista, sinaguriang Mr. Rex, sikat na dyan, at katoto ng bayan, Paski Natividad. Palakpakan! Dapat na yan palakpakan ha? Oo, next time meron na tayo yan. Parang ano yun, parang nadinig yung referee sa boxing. Ay, panalo yung mga ano natin. Magandang hapon po mga katoto. Salamat katotong Dan, Mr. Equalizer ng taon at taon-taon pa. Sana'y manatili kayong nakatuon sa inyong talapitan sa aming programang ito sa Talakayang Pinoy sa DWAD 1098 kHz. Kaya mga katoto, huwag po kayong bibitiw, baka mahulog kayo. Sa oras lang po ito, nakasabit tayo lahat. Salamat partner. At ito pa, ang simpatiko, matalino, aktibong leader ng mga pambansang organisasyon, kapita-pitagan, tinaguri ang Don Juan ng mundo ng broadcasting, bakit hindi ha? Si Engineer Willie Juan. Maraming salamat, Mr. Equalizer, at magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon. Salamat, Engineer, at katotong Paski. Kaya mga kababayan, dyan lang po kayo at patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy! Okay. At subaybayan nyo rin po kami sa sa internet. Ang Talakayang Pinoy. No? I-search nila po kami dyan. At presto, mapapanood na ninyo si Paski Natividad. Kung gaano kagandang lalaki at si Engineer. Gawin nyo rin kaming friends sa aming Facebook. Ang aming Facebook account ay Dan Sulweta, Talakayang Pinoy. At kung gusto po ninyong makipagtalakayan, at ay pwede kayong tumawag dito sa aming himpilan sa mga numerong 531-2660 at 531-6774. O mag-test kayo doon sa number na, smart number ha, 059-31600. Ulitin ko, 059-31600. At ito pa, magandang lalaki rin, tisoy na tisoy. No? At lagi na namin kasama rito. Mukhang hindi na busy. Si Mr. Henry Samaniego. Ay, magandang hapon. Pinimbita ko kayong makinig at tumutok dito sa Talakayang Pinoy. Hindi man ako busy, pinipil ko talaga makapunta rito. Yeah. No? Pero ang totoo niyan, matagal na namin at hikain ni June Carlos na pagka mayroon magandang programa, supportahan natin. Nga pala, nakikinig ngayon, nakatutok to si Jeline Elise and dyan sa pandakan yan. Kamusta ka dyan? Tutok lang. Text mo lang kung anong gusto mong request. Gusto si Nikki. Sino yan? Tagis Salmon. Nika yun. Nika. Kanina, ano? Okay. Sinabati si Nika. Salamat. At ito pa. Ito, pamisa-misa na dinadalaw tayo dito sa studio. Pero lagi ito sa labas, no? Para maghagilap ng mga chismis. Ang ating chismosa ng bayan, Rainbow. Buhati lang mo, Rainbow. Chismis, hindi totoo. Ito totoo ang binabalita na sa DWAD. Magandang hapon po sa inyo lahat. Masaya ako dahil nabigyan na ako ng justice. Ayun po. Justice pa. Mamaya, Mamaya, may isa pang justice. Ewan ko, ibubroadcast mo ba yan? Hindi,
Ibang justice yun. Okay. At tupas, nandiyan si ating kaibigan si John Carlos. Jun, bati mo na. Kaway, kumuhay na ha. Mga tagapakinig, kumuhay na si Jun. Wilma Glass, of course. At ating kaibigan si Nonong, alias Caballero. No, Okay. So, tuloy-tuloy. Partner, yung mga babatian mo. Medyo mabilis lang ha, para si Lolit Solis. Siyempre, ang pagbati sa aking pamangking Mayor Christian Natividad ng Malolos, Bulacan, sa kanyang pinamalas na malaking suporta, sponsor sa mga maghapong naganap na reunion ng Natividad Clan ng Maynila, nagtungo sa Bulacan, sa Malolos, sa Illuminada Resort, at pinasundo kami sa 3 bus na aircon. Madami ha? Oo, Ilan yung attendance? Kwan nyo, mga 300 yun. So, ang lahi mo doon, mga 100. One third yung lahi mo ha. Kaya nagpapasalamat ako sa aking pamangkin na si Mayor Natividad. Tagumpay na palagi ko tuloy-tuloy na ang pagtaas ng sa politika. Ang karir. Ang karir dahil sa kopyang-kopya niya yung ama niyang si late Congressman Teddy Natividad. Kapatid mo? Pisambo. Pisambo. Oo, kaya pamangkin ko yan. Kanino pa ba magmamana yan? Di sa tito? Gwapong-gwapo yun. Buwang ko yun. Oo. Oo. Ayun Bakit parang nagdududa ka kay Paski? Gwapo nga si Parang gwapong-gwapo yun, may question mark. Talaga, nasama ni Rainbow sa showbiz yung kwento. Yun pala, Artistahin ha, artistahin. Artistahin naman si partner eh. Oo nga. Sa comedy nga lang. Joke lang Kaya partner. lang, malaking lalaki sa akin yun. Malaki, parang yung mga anak ko matatangkad. Pero, magaling na bata. Ibigay mo, twice na first counselor. Top notcher sa bukal. Take 1 sa bar. Number 10 sa court. Dapat na kasama natin yan dahil gano'n din tayo eh. Magagaling tayo ba? Magaling. Kasama natin yan. Basta tayo number 1, hindi na nga lang natin alam. Marami tayo nagbukas. Ano ba, partner? Ayun, at itong ating future na field reporter na medyo nakukurus na kukunin sa Malolos, si Mel, sa Babae. Bulacan Press Corps. Babae. Lalaki. Lalaki. Delikado yung babae. Pag-hati-hati. Okay, engineer, ikaw. Binabati rin natin yung mga kasama natin sa Volunteer Electrical Inspection para sa Brigada Eskwela. Si Engineer John Lopez, si Engineer Andy Lim, si Engineer Benji Lumibaw, Engineer Carl Matan, si Joey Pascual, at saka si Engineer Rivera. Lahat sumuporta doon sa ating Volunteer Electrical Safety Inspection ng mga public elementary schools, no? Kasama yung mga Quirino Elementary School, Batino, Cubao, Pitwason, yung San Roque sa Marikina, at saka yung mga Mambugan Elementary School, Mayamot, Karangalan, papuntang Marikina, at saka yung mga Eusebio Elementary School. Dami ha? Rosario, marami, Napico, marami. At nagpapasalamat kami dun sa mga principal. Marami dun yung nakita namin ng mga violations. At binigyan namin ng mga suggestion para maitama yung mga mali doon. So, maraming salamat sa mga sumuporta. Paring Harry. Kanina nabanggit kasi natin na may nabanggit ka kasi kaninang pangalan. Sabi nung nakikinig na si Jeline, puro pala mga chick boy dito. Ang original dito, ito nasa kanan ko. Yung original. Pag namit mo ito. Extreme right ha? Paano sa Rainbow? Si Rainbow, saucy boy. Hindi, binabati ko nga pala lahat ng mga dadalo para sa June 11. Binabati tuloy. Inalo pala yung inimbitahan ko, lahat ng mga dadalo sa June 11 dyan sa Tin Pan Alley Bar. Nagaganapin dyan sa may Libid. Malapit na. So, alos wala ng oras. So, ginuha ko ang pagkakataong ito na maimbita kayong lahat. Kasama dyan marami kasi. Sila Jubilee Guzman at marami pang iba.
At inibitahan ko rin kayo na pumunta para makita niyo naman yung lugar, yung Timpan Alley Bar. Okay, sige. Sagot ko entrance niyo. Pupunta kami. Sagot ko entrance niyo. Ako ko lang exit. Saka yung gasto sa loob. Bahala na kayo. Hindi, sa totoo lang, punta kayo. Sige, sige. Sagot lang, sagot lang. Okay. Rainbow. Ngayon, binabati ko lang ang aking best friend si Marin Gumabon. Hello. Ba't nakangiti ka? Nasa malalamig na... Oo, masaya-saya nga din. 3 nights siya nag-overnight. Nasa likod ng malalamig na baka, gano'n? Yes. Hindi ba nakapag... Binabati kita. Hindi ko ba nakapag, ano? Okay. Hindi ba nakapag-bail? Anyway, talagang gano'n. Mabilis nga ika yung karma. Okay. Tama. Okay, ako naman. Of course, happy birthday sa aking mahal na po, si Samantha Beatriz Ulweta. Nakikinig ka, Apo. Magpakabait ka, no? Huwag ka na magpatigas-tigas ang ulo. Sa kanyang ika-8 taong kaarawan. Kahapon yun, June 2. At magandang hapon din sa aking mga kasama, sa aking bagong programa tuwing Sabado, 4 to 5 p.m. dito sa DWAD. Si Mr. Tripliman, a.k.a. Tripliman, at iba pa naming mga kasama sa programang Bahay at Kabuhayan. Kasama dyan ang mga profesor ng UP Diliman na si Professor Herman Bognot at ang mga magandang lalaking profesor si Prof. Coco Rodique III. At si Sabado po yan, no? Of course, yung mga kasama natin reporter, sila Balserano, si Mr. Salvatierra, no? Saka si Nars, no? Magandang hapon sa inyo. Alam ko nakikinig kayo ngayon. Tapos, maligayang pakikinig kay kapatid ng Cooper, ang maganda niyang misis, si Mars, si Jerry Sumiran sa Taytay Rizal, si Kuya Celo at si Ate Inday, dyan sa Floodway, Lino Perbejo, okay, si Ligie Hernandez, si Mare, no? Saka si Jetis, pinsan ko sa Sampaloc, Linda Ray, si Paring Oka, si Mang Segundo, si Paring Bubo dyan sa Makati, si Ate Merna, si Kuya Nito sa San Antonio, Makati, si Ate Baby sa Bacod, no? Ate Baby, magandang hapon. Yung batchmate sa Elpidio Corino High School, lalo na kay Nilda Ignacio, kay Norma Stevens, lagi yan nakikinig sa atin. Okay, mga kasama natin sa Action Rescue, lalo na kay 700, 706, si 900, sa Montalban, at si 724, si Adora. Magandang hapon sa inyo lahat. Maligayang pakikinig sa inyo. Okay, punta na tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa. Ito ay tungkol sa ano, no? Si Jesus at ang Diyos. Marami kasing ano ito yung laging ito yung verse sa Bible na laging maraming nagtatalo rito, ano? Na dahil siyempre iba-ibang paniniwala, ang sabi ng ibang relihiyon, si Jesus daw ay tao lang at isang sugo, hindi sa Diyos. Ating mga Katoliko, si Jesus ay Diyos. Oo, nandito yun sa ano, ito yung mga pinagtatalo ng verse sa John 14, 1 to 14. Okay, pagtagang ko basahan, mahaba. Kaya ano, ang daming pagtatalo, no? Ang reliyon dahil dito, no? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sana sa inyo. Dali, palta ko lang yung salamin ko, kaya pala malabo. Nakasave pala ako. Kaya pala malabo. No? Sensya na po kayo. Okay. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako, ay may paghahanda na kayo ng matitirhan. Babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daang patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, ito si Doubting Thomas, no? Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan,
ang katotohanan at ang buhay. Napaka anong tong verse na to, no? Hindi, sikat ito. Ito yung laging binabanggit, no? Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? At ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Sinong gustong mag-umpisa? Maghimay-himay. Ito din na natin kailangan pagdudahan. Kasi, unang-una, yung pagpapaliwanag na kung sino talaga siya, mababasa yan sa Philippians 2:4, yung bagamat siya'y Diyos, tinanggal niya ang kanya o hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, at nagmistulang alipin. Sumama sa atin, nagmistulang alipin. Pinakita niya na kahit gaano siya kalaki, pwede rin siyang pinakamaliit. Parang ipakita sa atin yun na kaya niya ipakita yung pag-ibig. Kaya nga nabanggit doon For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Diba? So, doon pala makikita na natin kung gaano yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ayun sa atin, sinusukat natin yung Diyos, napakalaki niyan. Tapos nung nagmistulang alipin nga siya, nagmistulang tao, nilip naman natin yung pagtingin sa kanya. Paano nalikha, paano naghahang yung mga planeta na hindi nagbubungguan. Masasagot ba ng mga engineers o mga arkitekto o sino man? Pinakita na nga niya na siya yun bago pa si Abraham, siya na. So, ganun yung pag-ibig Pinakita niya sa pamamagitan ng disguise, ano? Pero, sabi niya, ang sasagipin niya kasi yung mga Israelites, yung mga panahon na yan. Pero, pagamat nasa gitna niya, nagawa niya, doon naman sa mga apostoles ang nagpatuloy ng mga gawain yan. So, ang punto natin is, siya ba'y tunay na Diyos? It will take a simple seed, no, yung faith, na pag sinabi ng Panginoon na siya nga ay siya, so yung pananalig na yun, yung faith na yun, kailangan mamuho sa atin. Pag may duda tayo, yun ang kasalanan. Pero kung totoo yung ating faith, naniniwala tayo sa Kanya, at meron tayong pupuntahan, yun yung walang hanggang everlasting life na pinangako niya. So siya kasi yung author of life walang duda yun Engineer. Ako talagang walang pagdududa na si Panginoong Hesus ang sugo ng Panginoong dakilang Ama, di ba? Kasi pagka tignan mo yung mga nagpanggap, sabi natin nagpanggap na mga mga Diyos, no? Si Buddha, si Muhammad. At kung sino pa na nagpanggap na dyan, ay hindi mo, wala silang comparison sa mga ginawa niya sa yun na lang dalawang sinasabi ko parati na dalawang utos niya. Kasi mga unang utos 10, diba? Dalawa lang sinimplify niya. At pag nagawa mo talaga to, yung mundo talagang mahirap lang kasi divided pa yung mundo, hindi pa talaga maintindihan ng gusto. Darating siguro panahon na maliliwanagan din lahat ng mga ibang sekta. Si partner, malalim iniisip Nag-ano naman ang kuko.
Hindi, papabuenas ko sa totoo. Kaya hindi ba siya may dumarating. Favorite natin, love your neighbor, di ba? Oo, siyempre. Love thy neighbor. Ay, ko pa na, sige. Not another. Oh. Kasi, Seryoso. sa akin naman, yung sinasabing dapat sumampalataya o maniwala, dun lang sa simula't magkaisip tayo nung bata pa hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, nakita na natin yung mga nilikha ng Panginoon. Halimbawa, yung araw at gabi, yung paano tayo nabubuhay, kung paano tayo, saan ang galing yung nagaganap ng mga trahedya. Ayan isang palatandaan na talagang may Panginoon na lumalang sa mundo. Pero ito, sinasabi kasi dito na siya ay sumasa Ama at siya ang Ama ay sumasa Kanya. So parang lumalabas kasi nagkaroon ng di ba, yung parang iisa lang siya. Iisa ang Ama at siya, at saka yung Espiritu Santo, di ba, yung tinatawag na tatlong persona, no? Yun ang kwan Sinasabi nga, di ba? Walang duda na mayroong Diyos. Pero yung isang pagkatao sa Diyos, yun ang maraming pagtatalo sa mga relihiyon. Ano bang paniniwala mo doon, partner? Yung paniniwala ko nga ron, yung sa tatlong persona, ay isang Diyos lang ang bumubuhay dyan, gumaganap. Ngayon, paano natin malalaman o maaramdaman na totoo yun, na siya lang ang Panginoon? Yun yung binanggit natin na nagbibigay ng kalikasan, ng mga buhay natin. Di ba? Doon pa lang maniniwala ka na iisa lang yung Diyos na... Okay, naniniwala ka ba ng Rainbow? Naniniwala ako bako papalikhain ng sanlibutan, nandiyan na ang Diyos. Sabi nga sa John 1:1, diba? Word pa lang siya. Oo nga. Verbo, ang verbo. Word is God, tapos God, it becomes flesh. Yan, naniniwala ako na si Yesu Cristo ang Diyos at tagapagligtas natin sa ayon sa John 14:6. He's the only way, the truth, and the life. Ako naman, ang paniniwala ko dito, meron talagang tunay na Diyos, di ba? Maraming Diyos Actually, dinasabi rin sa Bible na dito mga Diyos. At ang Panginoon, siyempre, anak siya ng Diyos, natural Diyos siya. Di ba? Pero iba yung sinasabi natin na yung Ama. Di ba? Iba yung ang Panginoong ang Ama natin at saka si Jesus. Magkaiba sila. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, doon nagkakaroon ng kalituhan, di ba? Minsan nagdadasal nga tayo, nagdadasal tayo sa Ama, tapos mamaya, si Jesus na pala yung dinadasalan natin. Naliligaw tayo mismo sa sarili natin dasal Nasa sa isip natin si Jesus, pero ang patungkol natin na ang dasal ay sa Ama. So, yun ang ako sa aking paniniwala na sila ay magkaiba, maaring of course naging tao si Jesus, no? Pero ang mga propeta rin naman ganoon di ba? Sumasa yung ang Ama, dumadaloy sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu at nagsasabi ng gustong mensahe ng Ama. Kaya nga may Dan, sinabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Sa Ama. Okay? Lahat ng mga panalangin mo muna sa Ama. At lahat ang ending nun ay sa aking pangalan. Yes, Kaya sinabi nga dito, hiling niya sa pangalan niya. Kaya nga may sinasabi siya ang daan, ang katotohanan at buhay. Kasi binigyan siya ng otoridad Binigyan siya ng authority ng Ama dahil siya ang itinalagang na tagapagligtas sa kanyang kalupaan. Sa kanya tayo binilin, tayong lahat na nabubuhay sa mundo ng Ama. At ngayon dyan, Kuya Dan, kay Pascal, saka engineer, si Rainbow. Ito, I think you would agree, sa Book of Acts kasi, pinapakilala rin kung hindi siya nabuhay muli. On the third day, nabuhay siya, di ba? At kung hindi rin siya nakita ng 500, yung ating mga pananalig, mawawalang bisa kaso pinatunayan doon sa Book of Acts, nabuhay siya, nakita siya. Pati na yung mga anghel. Sabi niya, bakit nyo, sinang hihintay nyo? Sumakit na sa langit babalik din siya muli, kagaya na nakita niya, umakit siya. So, ibig sabihin, yung pananalig na yun, sa ating bilang Kristiyano, kung hindi naniniwala yung iba, na hindi matatag yung kanilang pananalig, saan tayo hahanap ng hope,
no, ng pag-asa, na tayo ba'y mabubuhay muli. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon na sa akin, no, sa Kanya, meron tayong prepared mansion sa langit. Okay, basahin ko to sa John 17:6 para maano natin na talagang binigay niya sa kanya sa libutan. Pinakilala kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat tinuro ko sa kanila ang lahat ng akin na batid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. So maliwanag, sinugo siya ng Ama. Dahil ibinigay niya tayo sa kanya, tayo, kumbaga protocol, siyempre, daan muna. Diba, kumbaga, siya yung supervisor, may manager. Madagdag ko lang, ibig sabihin kasi ng sugo, messenger. Oo. Now, the only messenger na qualified sa pagiging sugo, linawin ko lang, representative. Pag sinabing messenger, siya naging angel. Pero hindi, pinakilala talaga. Kasi pag messenger, mensahero yun eh. Hindi lang siya sinugo, kundi katuparan siya noong sa unang testamento. Kasi rin nagsabi, ako'y bababa. Naging katuparan yun. Ang gusto ko lang linawin dito, dahil sa tayo makalituhan sa paniniwala na lagi tayo nagdadasal sa Panginoong Jesucristo bilang siya ang Ama. Tinatawag rin natin Ama si Jesus Christ eh. Pero isang Ama. Ang Ama ay yung tunay na Diyos. So yun gusto ko linawin sa ating mga tagapakinig. Yung sa aking paniniwala lang, hindi ko po nagmamagaling tayo, pero aking pagkaunawa doon sa susulat, no? Hindi naman natin iniiba kung ano yung binasa natin eh. Kaya hindi din. Kasama ba, no? Pagka kasi Bible ang binasa mo, the Old Testament, no? And then the New Testament, makikita mo yung pagbabago pagpunta sa New Testament. Diba sabi, yung second commandment niya na love thy neighbor. Pag pumunta ka dun sa Old Testament, nandun pa kasi yung a thought for a thought. Diba? Ngipin sa ngipin. Talagang palaban pa. Diba? Nandun pa yung mga katulad parusa sa anak. Andun pa yun. Pero pagdating dito sa kanya, iba na talaga. At yung aralin mo ngayon yung sinabi ko kanina, ang Mohammedanism, Hinduism, aralin mo Buddhism, walang nakapantay sa kanya. Palibasa sa medyo nahuli siya, no, ha? Siguro maring inaral din niya lahat 'yon mga nakaraang mga paniniwala, mga religion. At nakita lang niya na ang makapagpapaano sa mundo yung ganung niya, di ba? Mga salita. Yung love your neighbor. Sabi niya, batuin, pag binato ka, batuin mo ng tinapay, di ba? So, kakaiba talaga yung Panginoong Jesus. Siya talagang makapagpalapit ang buong mundo. No? Okay. So, pwede lang. Sige. Ito, para sa ating nakikinig, yung pagsalitang Diyos, yung sa totoo lang, hindi yan natatapos sa salitang Diyos. Kasi lahat magkiklaim may Diyos. Even nga sabi sa Bible, si Satan naging Diyos ng sanlibutan. Pero itong Diyos na ito, ng pinaliwag ng Panginoon, this is sabi niya, plurality in form but singular in meaning. God. So, yung sa God na yun, may plurality doon ng Father, Son, and Holy Spirit. Laging gano'n. Pagka-Kristiyano, kailangan meron kong Father, Son, and Holy Ghost. So, hindi yung mag-e-ending ng wala yun eh. Yung tatlong elemento na yun eh. Okay? Sige. Okay. Okay, so, kung yun ang ayon sa ating mga kanya-kanyang paliwanag, no? Pero still, no, nasa sa ating mga tagapakinig kung paano i-decipher itong mga salita ng Panginoon. So, yun lang po ang pag-aral natin yung araw na to at purihin po ang Panginoon. Purihin.